Hindi sikretong mayaman sa agrikultura ang Ginyangan, Quezon. Pero ang lihim ng kanilang bayan, parami ng parami ang nakadidiskubre. Ang mahigit 40 falls. Sheesh! Napakarami naman yan. Ito ang Banot Falls. Isa ito sa pinakasikat nilang falls sa Ginyangan. Actually, pagdating pa lang natin dito, hoy, parang pwede to. I mean, we've had our fair share of, waterfall featuring, and this is actually one of the really nice ones. Kapag maganda yung sikat ng araw, nakikita natin yung magandang visibility ng falls. Yung tubig niya kasi ay hindi masyadong deep. So, yung lupa pa ay light. So, pleasing to the eyes. Not only that, yung rock formation na dinadaanan ng tubig ay medyo picturesque din siya. But wait, there's more. There's a cave, so there's another chance of, I guess, another element to the waterfalls para lang ma-shoot at ma-post sa social media. Nasa mahigit 20 minutes ang lalakarin bago marating ang falls. Pero kami, pumunta rito sa kayo ng mga ATV. Sabi nga nila, minsan ang adventure, nasa journey yan. Hehe. Okay yung ATV if that's an option. Pero okay din yung trek. And sometimes, people prefer trekking. It's not just more cost efficient, but it's also like, it's a more fulfilling experience dahil ito yung reward after your 20-minute trek. Ang mga ATV na ito, pwedeng rentahan ng 2,500 pesos per head para sa 3 oras. Ang package na sinubukan namin, nagsimula sa Barangay Dangkalan. Main event syempre, ang pagbuntang Banot Falls. At para sa isang sweet treat, dumaan kami dito sa Nyugan para subukan ang kanilang halo-halo. Para sa safety also ng aming guests, kami po ay may waiver din na pinapipirmahan. Kapag po kayo ay gagamit ng aming ATV, ay we make sure na meron po kayong assistance coming from our staff na kasama nyo during the travel. May isa pa kaming nalaman dito sa Ginyangan, Bieros. Ang mahigit 40 falls pala rito, isang tao lang daw ang nakadiskubre. Siya lang naman ang senior high school teacher na si Erwin. Paano nga ba maghanap ng falls? Malalaman ba sa direksyon ng hangin? Sa moisture ng lupa? O sa tunog ng kalikasan? Bago pa tayo maligaw, ang mabuti pa, sundan na nga lang natin si Erwin. Ang nabalitaan niya, may bagong falls daw sa Barangay Kalimpak. Kahit ako nagulat na within the vicinity ng town proper ng Ginyangan ay may nag-exist na waterfalls. Paano ba makahanap ng falls? Bali, tanong-tanong lang po sa barangay. Tatanong sa barangay? Tatanong lang po sa barangay. Or yung mga locals po dun sa barangay po. Especially pag may nakita po ako na may mga malalaking tubig sa tabing kalsada po. May pinanggagalingan yung tubig kumbaga. May pinanggagalingan. So nakatanong-tanong po ako. Ayan. Ito yung indicator ko minsan, madalas, na kapag may ganitong ilog or sapa, ito yung palatandaan ko na possible may talon sa taas nito. So ito yung sususugin natin pataas para malaman kung talagang may talon nga dito. Pag nakakarinig na ako sir na parang medyo may lagaslas na, yun na. Narinig mo nga naman no? Kahit na a few hundred meters, no? Matapos lang ang 30 minuto, natagpuan na ni Erwin ang falls na ito. Wow! Wow, lamig! Wow! Wow, lamig! Wow! Bakit mo kayo
nagsimula maghanap ng falls? Ano sir, burnout ako sa trabaho nun. Nababurnout po. Nababurnout ka sa trabaho? So I have to protect my peace at all costs. So dito ko nakikita yung peace na hinahanap ko. Usually, lahat po ng waterfalls dito, kami po yung nag-introduce into public. Dahil po sa paghahanap po namin. Binabahagi ni Erwin ang mga nadidiscover niyang falls online. At sa tingin niya, pwede raw ituring na Falls Capital of Quezon Province ang bayan ng Ginyangan. Ang ganitong aktibidad, kailangan ng pag-iingat, Bieros. Para po sa gustong bumisita sa aming mga falls, amin po kayong hinihikayat na makipag-ugnayan muna sa ating barangay dahil sila po yung magbibigay sa inyo ng information and guidance para sa pagpunta sa falls. I have the meeting is BIA. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!